Okay? And we are very fortunate, of course, to be joined by distinguished women and unahin ko yung women and gentlemen para magpapakita sa atin sa hapong ito ng mga napakagandang gawain ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magaling ito si Sec. Raul, kaya siya yung ating moderator. Alam niyo naman ito, constitutionalist. Hindi man pinalad sa 2025 elections, pero alam natin na napakalaki ang kanyang naging role sa ating lipunan. Maraming landmark legislations and jurisprudence in the Supreme Court. At alam kong marami pa itong gagawin sa mga dadating na mga araw. We are also lucky to be joined right now. We would like to welcome, of course, the former Presidential Legislative Liaison Office Secretary, Jacinto Jing Paras. He's joining from, come on. And the Department of Labor and Employment, paborito ito ng lahat. Di ba? The Department of Labor and Employment Sir Secretary, Bebot Bello III. Silvestre Bebot Bello. And isa pa sa mga makikisig, idol na idol to din ng lahat. Pagka dumating siya, alam mo na general ito kasi ang tikas-tikas, di ba? Pagkitna-gitna ka naman dyan, para, ayan. We have General Hermogenes Estron. Wow! Okay, have a seat po. And we will open now the first panel of discussants to discuss, the Duterte legacy. Please pick your microphone, each one. Ayan. So, for your opening statement, uunahin ko siguro ng opening statement. Ikaw nang bahala, Sec. Raul. Take the microphone away. Hindi ko sasabihin, take the stage away. Yung natin, yung venue natin, may grass dito kasi para feeling natin nandun tayo sa, sa Hague, na nasa, sa ICC, the Duterte Park. Di ba? Thank you very much, Sec. Raul. Thank you, Chairwoman Astra. Siya yung ating chairperson ng Committee on Membership. Former Undersecretary ng Department of Energy. Naging former Undersecretary rin siya ng Department of Migrant Workers, kung hindi ako nagkakamali. And Commission on Overseas Filipino. Yeah. So, kasama natin itong mga magigiting na mga boss ko ito eh. Sa Kongreso, si Congressman Jing Paras, well, when I was staff in the House of Representatives, he was congressman then. No? And then, syempre, boss ko rin, si General Esperon, because when he was appointed National Security Advisor by Tatay Digong, he got me as one of his consultants. Yan. Siyempre, yung aking boss, yan, pinaka-boss ko yan. Brad, ang tawag ko dyan, elder brother nga lamang. Kasi pareho kami, fraternity brothers kami. Si Secretary Bebot Bello. So, welcome lahat mga kapartido sa PDP Laban. Tayo ay naririto ngayon, August 21. At kanina binabanggit that this is the Ninoy Aquino Day. Na tinalaga naman sa batas yan, nakalagay yan. But, para sa kaintindihan ng lahat. Kasi a few months ago, para bang may lumabas na mga bali-balita na pinagpipilitin daw natin na ihalin tulad si Tatay Digong kay Ninoy Aquino. In fact, medyo yung tagapagsalita ng palasyo, minasama nila ito that we were trying daw to compare Tatay Digong with Ninoy. Never ever that we try to make that comparison about Tatay Digong being equated to Ninoy. Ninoy is a different person, a hero at that. We recognize his accomplishments, his sacrifices, and many things that he did for our country in fighting democracy. He was our hero. And Tatay Digong is a different person also and a leader at that. So there was never any attempt at all to make Tatay Digong look like Ninoy Aquino because we do not want Tatay Digong to be assassinated in the tarmac. Baka mangyari yun, hindi natin gustong mangyari yun. But the fact remains that pareho silang nag-suffer.
during the Marcos regime, under the old Marcos regime, nagsuffer si Ninoy Aquino. Tatay Digong also suffered the same fate under the new Marcos regime. But we are here to discuss more about the legacy of PRRD. And you can see in front of you now, these gentlemen who really contributed much in helping Tatay Digong run the country for 6 years from 2016 to 2022. You know how difficult the job of a president is. And without this select group of gentlemen that assisted the president, Tatay Digong, he could not have achieved what we call now the legacy of President Duterte. Siguro unahin ko na from the senior, the most senior eh. Lahat kami senior citizen na rito, pero pinaka-senior si Sec Bebot. Pero he looks the youngest sa aming apat. So, Sec Bebot, please say something about your experience, not only as a former cabinet member of Tatay Digong, but was really a good friend, college days pa sila. Magkaibigan na sila, talagang napakalalim ng kanilang pinagsamahan nung mga bata-bata pa sila at sila ay mga katakam-takam ng mga polisyara, sabi nila nung araw. Si Tatay Digong at saka si Sec Bebot. Please, Secretary Bebot Benyo. Palakpakan natin, Sec Bebot. Itindig lang ako, ano? Thank you, Brad Raul. Sayang, dapat senador ka eh. At sa susunod for 2028, baka 2026, matutuloy na yan. Ging, Yusek Ging, may pinakamagaling na military officer. Sila ang nagkulong sa akin ng araw. Yung isang gusto mo banggitin, alam mo na, si President Ramos, 1992, nagkasama kami, siya ang presidente ko, akong senator niya. Pero yan ang nagkulong sa akin eh. Ginulong ako sa Davao niya. Inisyuhan ako ng PDA. Alam niyo ba PDA? Preventive Detention Action. Hindi kailangan ng warrant of arrest, basta damputin ka. Pero dahil doon, sumikat ako sa Davao. Anyway, gusto kong ikwento sa inyo kung sino si Digong. Actually, ang tawag namin sa kanya, hindi Digong noon eh. Ang tawag namin, Rodi. At marami sa inyo, siguro hindi pa pinanganak na magkakilala kami ni Digong. We met for the first time in 1964. Sino ba pinanganak na noon? Pinanganak na kayo. Pati si Astra, sigurado pinanganak na noon. College student na si Astra noon. 1964 to 1970, magkasama kami ni President Digong sa YMCA, isang boarding house dyan sa tapat ng Manila City Hall. Yan. Kasama namin dyan yung naging BIR commissioner niya. Ito yung isang pinaka-closest na friend ni President Digong. Si Commissioner Cesar Billy Dulay ng Bureau of Internal Revenue. Yun ang pinaka-close niya. Ako pa second lang ako. Meron din yung roommate niya sa YMCA ay si dating Foreign Affairs Secretary si Jun Yasay. Loko-loko naman na si Jun. Hindi na sinabi, Amerikano pala siya. Kaya nung pagdating ng kanyang confirmation sa Commission on Appointment, rejected siya kasi Amerikano pala lang LinkedIn. God bless his soul. Pero kasama ni Digong yan sa... kasi ang YMCA merong third floor, second floor, third floor, first floor, at meron jungle. Doon si Digong. Kasi it's called jungle dahil ang kwarto doon, 4 to 6 persons in one room. Kaya jungle ang tawag. Doon sa first, second, third floor, dalawa lang per room. Yan, doon ako sa first floor. At alam niyo paano kami nagkilala ni Digong? Ganito yan eh.
Nagkaroon ng eleksyon sa Night of Galahad, ang tawag doon sa YMCA. And I ran for congressman ng 1st District. Ilocano ako, ang kalaban ko isang mas kuripot kaysa Ilocano. Sino ba mas kuripot sa Ilocano? Ha? Bulanon! No. Ang kalaban ko, Bulanon, si Primo Digaw. Eh, siyempre, Ilocano ako. Ang mga botante ko, Ilocano. Pero mas marami Bisaya. Mas marami Bisaya, kaya sabi ko, wala akong laban. Kaya hanap ako ng campaign manager ko ng Bisaya. Nakita ko yan si Digong. Nakita ko na nagkakape siya. Sabi ko, bayaran ko yung kape mo ha. Pero ikaw ang campaign manager ko. Oo, pero meron kasamang siomay. Sabi niya, o sige, sabi ko. Pumayag siya naging campaign manager ko. Dahil doon, tinalo ko si Primo Digaw. Dahil, siyempre, si Digong, nandun sa jungle, maraming mga kasamaan doon. Kaya tinalo ko si Primo Digaw. Doon kami nagsama ni Digong. From 1964 to 1970 in the YMCA, and maniwala ba kayo na hindi ko akalain, nung abogado na siya, abogado ako, sabi ko, uy, pare, maswerte ka ako, hindi na tayo magkikita. Dahil ako mag-practice ako sa Isabela, ikaw sa Davao. Kaya hindi tayo magkarap. Swerte ka, kundi wala kang laban sa practice, sabi ko sa kanya. Akalain yung magiging pala ko. Magkaasawa ko ng Dabawin niya. Kaya 1972, nagkita kami muli ni Digong. Kasama si Billy Dulay. Kasi si Billy Dulay, abogado siya ng Alcantara, one of the biggest company in Davao, yung legal, tawag, lagi company. Alcantara yun. Doon nagkita kami ulit ni Digong. Pero alam nyo, nung malala ko nung nasa YMCA kami, alam mo kung magkano ang allowance namin? Siya, mas mayaman kasi governor ang tatay eh. Ang allowance niya, 100 pesos naman. 100 ah. So, malaki na yun. Ako, 60 pesos naman. Yung 30 para sa board and lodging, yung 30 allowance ko na, papunta sa pamasahe. Ang breakfast namin doon, alam mo ba ang breakfast namin? Ha? Hindi, 1 peso 20 centavos. Sikat na yun. Meron ng itlog, meron ng tapa, o merong spam, o kaya yung bacon. 1 peso and 20 centavos. Pero pag wala kaming pera, kami ni Digong, pumupunta kami, lakarin namin from Manila City Hall, akyatin namin yung Quiapo Bridge, meron Chinese restaurant doon. Doon, bumibili kami ng fried rice. Alam mo yung fried rice na masarap yan. Alam mo magkano? 15 centimos. Pero tatlo na kami makakain yan. Kaya pupunta kami doon, bibili kami ng fried rice, babalik kami ng YMCA. Tatlo kami kakain ng fried rice. Ganun ang buhay namin si Digong. Kahit na governor ang kasa niya, mas makunat pa kay Ilocano. Yun ang namin ni Digong. And we became friends. Ang tagal namin nagsama ni Digong. I left Davao 1986 when I was appointed by President Cory Aquino as the first Deputy Minister of Justice. Yan. Ayun ang pumunta na ako ng Manila. Pero I still went home. And eventually, I left Davao 1997. Ngayon, alam nyo, ang dami nagsasabi na si Digong anti-peace talks. Akala nila anti-peace talks si President Duterte. Akala nila nakalaban niya mga NPA. Akala nila kalaban niya yung mga nasa kalula. Alam niyo yan kasi ako naging chairman ng GRP Peace Panel. Panahon ni Cory, chairman ako. Panahon ni Ramos, chairman ako ng Peace Panel. Panahon ni GMA, ako Peace Panel chairman. Panahon ni Digong, ako Peace Panel chairman. At ang dami nagsasabi na si Digong kontra peace talk. That is not true. And I will tell you now what happened. We almost had a peace agreement. One day, in the year
2019, about November. Pero before that, nagkaroon na ng IPA, yung tinatawag na Interim Peace Agreement, approved by the military authorities, approved by the peace panel, and ready for signing. Okay? Ang dami nagsasabi na ayaw ni Presidente pirmahan. The truth is, one day, kaming dalawa ni Senate ni Secretary Nani Braganza, who was also a member of the peace panel, pinuntahan namin sa bahay ni President Duterte doon sa Malabo. Malabo ba yun? Yung lugar niya? Malago. Doon yung bahay niya. Pinuntahan namin. Sabi ko, Sir, ito, one lang. Baka sakali NPA. Now, this interim peace agreement was approved by the panel and also by the military advisors. Kasama dyan si, kasama si Jun, kasama si Charlie Valdez, kasama din si Del Lorenzana, who was the Secretary of Defense. Approved yan, sir. It is called Interim Peace Agreement dahil under the agreement, magkakaroon, the President can grant amnesty sa lahat ng mga membro ng CPP, NPA, NDF. But subject to the approval of Congress. Kaya interim peace agreement. So sabi namin, kami dalawa ni Secretary Braganza, sabi namin, Sir, are you willing to sign this document? Approve naman ng panel, approve ng military advisor. Chansa muna, sir, to achieve peace for our country. Alam mo sagot ni President Duterte, ito hindi walang nakakalam. This is probably the first group that will know about this. Sabi niya, sabihin nyo na pipirmahan ko yung interim peace agreement basta uuwi dito si Joma Sison at siya ang pipirma. And I will sign it, sabi niya. Natuwa kami ni Juan, ni Nani. Sabi ko, Nani, okay ito. Matutuwa rin ako yung mga NPA. Kasi alam mo, under the peace agreement, bibigyan sila ng economic assistance. And you know ang magiging economic assistance doon? Yung maraming mining claims. Si Dean Borja, meron siyang 5 mining claims. And he offered 3 of his mining claims. Ibigay niya sa CPP, NPA, NDF. Sa kanila na yan, para merong hanap buhay ang mga NPA. Sinabi ko kay Boss, uy, bait pala ni Ding, sabi niya. So yun ang ang naging basta uwi si Juan. Sabi ko, Boss naman, baka naman pagpunta dito ni Jehova, ma-dead ball. Sabi ko, ma-dead ball siya. Hindi, sabihin mo sa kanya, pagdating niya dito, sasalubungin ko sa airport, sasalubungin mo sasalubong sa aeroplano, sabi niya. So with that, we went to the Norwegian embassy and informed the Norwegian embassy, who was the third-party facilitator. Sabi namin, the President is willing to sign the agreement provided Joma Sison will agree to come home and sign it. Natuwa ang Norwegian embassy. Dahil gusto nila magkakaroon ng peace agreement eh. So ang sabi nila, you give us time. You will talk to Joma Sison. So they went. Pinukustapan nila. That was November when you talk to them. December, they came back to us. Si Slatum, yung nagre-preside sa peace talk namin, sabi niya, Joma agreed to go to the Philippines and sign the agreement. Oh, okay lang. Tuwang-tuwa kami, hindi ba? Pero sabi ng Norwegian government, before we can fly Joma Sison to the Philippines, we have to get the clearance of the U.S. government because Joma Sison was categorized as a terrorist. So kailangan ng clearance ng U.S. government kasi pag ginawa namin yan na walang clearance ng U.S. government,
baka tirahin nila yung aeroplano na sasakyan ni Joma. So, sige, okay, we will wait. We waited. And here comes the saddest part of the story. 2019, December, meron ng agreement na lilipad si Joma subject to the clearance from the US government. Pupunta rito, pipirma niya ng ano. Ang tagal dumating yung clearance. What happened? Pagdating ng March 2020, ano nangyari? Ha? Alam niyo ang nangyari? COVID! Na-COVID! Kaya, tinamahan si Joma. And eventually, he died. Ganon ang nangyari sa peace process. Talagang, sabi ko, hindi talaga swerte ng Pilipinas na magkaroon ng peace agreement. Pero, yung nangyari yun is a clear evidence that the President was for peace. The President Duterte was for peace. And I'd like you to know, and since nandito kayo lahat, I hope everybody will know that the President was ready to sign an interim peace agreement. That's all that we can say. Yan ang katotohanan. Yun po ang ano, yan ang may sasabi ko sa inyo tungkol kay President Duterte. Ang dami pang mga iba, daming istorya, pero may mga X-rated, gawag na lang. So, maraming salamat. Good afternoon, everyone. Thank you, Sec. Bebot. Balikan namin si Sec. Bebot mamaya naman para i-explain niya yung isa sa pinaka-importante piece of legislation na naipasa, yung creation ng Department of Migrant Workers. Babalikan natin yan mamaya. At susunod natin si Sec. June, siya yung National Security Advisor natin. Alam niyo, kaming tatlo, magkakasama kami doon sa tinatawag nilang court nung araw, yung Jumps of Rudy Duterte, bago tumakbo si Tate Digong. September of 2014, binuo namin yung court at sila yung mga leaders natin. 16 of us formed the group na court. Kasama po ako ron. At si Sec. June, isa yan sa talagang nagsusulong. Siguro pagpapatuloy niya tungkol pa rin doon sa usaping pangkapayapaan kasi siya yung National Security Advisor natin at siya rin yung nagsulong ng very successful na NTF-ELCAC, Secretary June Esperanto. Magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na mas kilala natin bilang Tatay Digong. Gusto kong i-acknowledge lang yung ibang bukod dito sa kasama ko dito ng mga secretaries. Nandiyan din si Greco Belica. Nandiyan si Secretary Joy Cabo. Sana si Secretary Al. Babalik. Babalik. Anyway. At mga iba pa. Astra. And Mr. Astro. Astro nga naman. Ako po si General Hermo June Esperon, ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Nag-brigade commander ako ng all-out offensive ng para versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abu Bakar siguro. Yun ang final offensive namin noon, panahon ni ERA. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero ililipat ako ulit sa Basilan dahil naman sa nangyaring Dos Palmas kidnapping. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, doon ako nag-platoon leader sa Basilan, company commander sa Hulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Yan. Si Tatay Digong, si Mayor Digong,
ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na nung brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, nung all-out offensive, ay talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At saan kanino kami pupunta? Siyempre pa, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan. Yan ang setup dyan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion nung kami mga tiniente at mga major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd Regular Battalion. Nung dumako sa Mindanao, doon na sa Davao at sa Kaagusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung anong problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sakop at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na na-capture pero siyang nag-negotiate. So malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natulugan namin na mga ngampanya na, dahil gusto namin, alam niyo, bago siya nangampanya, alam na natin ang sitwasyon Medyo magulo na Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi nung presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Cebu importer noon, dyan sa Calayan, dyan sa Quezon. Dito, sa Quezon City. O, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Kasi baka hanapin mo sa atin. Basta alam ko na wala siya. Siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Cebu. Ano ang pani-FBR yan? Ako din yung humuli kay Harusos. Alam niyo ang offense nun? Yun naman yung nag-rape ng 12-year-old. Below 12. Statutory rape. Di ba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakaraang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Hindi ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Siyempre, anong gagawin mo?
Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin kita. Ngayon, sinacharge nila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs, crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mo yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? Sinong humanity ngayon na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity? Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord, kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay ay mga pera na. Kilala naman namin yun dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya hanggang hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noong pa man panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang nandoon, ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? O, hindi ako nagsasabing bumalik. Very rampant. Rampa. Kaya, naku, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng, I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari, tulad nung isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, rinape yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, meron lang drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalaban ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Di ba? At meron nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na meron pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. So, mayroon pa bang drugs? Wala. Pakadami. Anyway. So, naalala, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tukham, yung author, si Senator Bato. Diba? Nung chief PNP siya. Bakit siya nag-number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Diba? So, mali pala si Tatay Digong.
Ambot. Ambot. Ngayon, punta ako sa ibang topic. As the National Security Advisor for 6 years, ako ang National Task Force Chairman for the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Unang punto ko at pinaka-importante, nung panahon ni PRRD, wala tayong nawalang teritoryo. True. Yung Scarborough, nawala noong 2012, na-occupy ng China. Pero sa panahon niya, walang nawala. At yung tension with China ay hindi na masyadong tumaas. Kasi matatandaan nyo, ang China doon pa lang sa Luneta may nangyaring hostage dyan noon Mga namatay na turista. Opo. Panahon ni ano yun, ni Pinoy. So, mga simula Si yung Pangulong mga, Duterte nag-sorry. ano natin sa China. Katapos, tayo naman, hindi ko na ulitin yung istorya ng Scarborough. Kasi, ang nangyari doon, involved, pinasukan ni Trillanes, negotiate. Maya-maya, sinabi na mag-withdraw na lang pareho, na magkasabay. Nung umalis tayo, hindi naman umalis yung kabila. O di sila na iwanan doon. Di ba? Mishandle. Meron bang ganon na nangyari sa panahon ni Digong? Wala. Gusto nilang kunin yung katabi ng Pag-asa Island na Sandy Cay, pero meron tayong tao doon, binabantayan ng National Task Force for West Philippine Sea. Ang National Task Force for West Philippine Sea ay merong task group, mas maliit na task force, sa North. Kasama na doon sa kanan pa ng Pilipinas, pati yung Philippine Rice, kasama na yan, North, binabantayan natin yan. Dito naman sa West, nandito ang Palawan, isang task group pa rin yan, na hawak o kino-coordinate ng National Task Force for West Philippine Sea na every Tuesday or kung kinakailangan ay mag-meeting. Walang mintis. Kaya nabantayan natin yan. Alam natin kung ilan yung mga militia boats na nandyan. Pero hindi natin pinapalaki yung problema. Dahil ang relasyon natin sa China ay hindi lang West Philippine Sea. Ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea. Ano pa ang ibang relasyon natin sa China? Obviously, trade. Di ba? Cultural. Dahil ang dami nating Chinese dito. Person to person. Turismo. Di ba? Meron tayong iba pang relations with China na hindi mo kailangan sabihin o hindi na kita kaibigan. Dahil ang foreign policy natin, sinasabi nga nila, noon pa simula pa lang, sabi ni Tatay Digong, we are friends to all, enemy to no one. Hindi yung friend kita. Yung isa naman, ayaw ko sa'yo. Hindi pwede yun. Siyempre, friends tayo sa Amerika. Sino may kamag-anak sa Amerika? O, kita nyo? Ako, 3 kapatid ko doon. Paano ko awayan ng Amerika? Hindi ba? Kaibigan ko ang Amerika. Gustong-gusto ko ang Amerika. Pero hindi ko sasabihin, China, ayaw ko sa'yo. Hindi pwede. Di ba? Kung yung US at saka China, nag-uusap tungkol sa trade. Di ba? Dahil sila ang number 1 trade partner ng bawat isa. So, hindi lang West Philippine Sea ang relasyon natin sa China. Kaya timbangin natin mabuti yan. Timbangin natin yan. Ayaw kong sabihin mali yung ginagawa nila ngayon, pero hindi ganon ang ginagawa namin noong panahon ni Digong.
Ha? May sasabihin ako sa inyong sikreto. Unang visit namin sa China, 2016. Doon kaagad sinabi ni Digong, Mr. President, we have the ruling of the arbitration. Sinabi niya yun. And we want this to happen, something. Kailangan patupad. Sinabi ni Xi Jinping, kung ipepwersa mo yan sa akin ngayon, magka-problema tayo. Oh. So sinabi ni Tatay Digong, sige, dito na muna, pero nandito ang arbitration. Saan niya sinabi ulit yung arbitration? Doon sa United Nations. Nagtalumpati sa doon. Ito na ang arbitration ruling. At hindi mo na maaalis ito because this now becomes part of the international law. Di ba? Mga abogado itong tatlong ito eh. Oh. Di ba? Part of international law which may not be diminished. Nandyan na yan. So nandyan. Eh ano ngayon kung nandyan? Eh nandyan ang South China Sea. Meron freedom of navigation beyond your territorial waters. Alam mo ang meron tayo, yung exclusive economic zone, 200 nautical miles. But remember that that is your exclusive economic zone, which is sovereign rights. Hindi sovereignty. Ang sovereignty sa iyo. Ang sovereign rights, iginawad sa iyo ng United Nations para protektahan mo at para kunin mo yung mga nandyan na isda o mineral o kahit ano pa. Sovereign rights. At pwede mo rin ibahagi sa mga ibang countries. Sharing, i-share mo, pwede. Yan. Hindi yung exclusive economic zone ito, anin ang emphasis mo yung ano eh, yung exclusive eh. Hindi. Sovereign rights lang yan. Kaya, ulitin ko, ang relasyon natin sa China ay hindi dapat napapako sa West Philippine Sea. Marami pa tayong ibang magagawa. Ngayon, kung ibang paniwala ng administrasyon, ay bahala sila kung kaya nilang panindigan. Pero ito ang solusyon ko dyan. Sa West Philippine Sea o sa South China Sea, doon sa loob ng ating exclusive economic zone, ay mayroong 17 isla ang Vietnam. Nandiyan ba yung, saan ba yung aking partner? Yung mapa, nandiyan ba? Ninyo? Oh, dali mo dito. Militar Sa loob ng EEZ, ito, baka hindi rin nyo makita, pero para galing niya sa Espera. yan ang Palawan. Nakikita nyo itong yellow. Yung Palawan. Yung arc na yun, yun ang exclusive economic zone. Sa loob niyan, ay merong 17 isla ang Vietnam na dinidevelop nila, nalagyan ng nagre-reclaim, pinofortify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siya ang pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin. Meron ding airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa Mischief Reef na 3 kilometers. 7 ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Mapapaalis mo ba yung Malaysia? Meron nga silang airport din ng Malaysia. Galing naman. Ang Brunei, meron isa. Papaalisin mo ba?
Yung Taiwan, papalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Eh bakit tayo naggagalaitin na papalisin mo yung China? Eh 3 kilometer airstrip yung nagawa na nila doon. Siyempre, didepensa na nila yun. Meron ka bang panglaban doon? Mayroon. Alyansa sa lahat ng naniniwala. India, US, Japan, etc. Pero, pagdating ng araw, paglabanan na, nandiyan ba sila? Kaya, ang solusyon ko dyan, na rekomendasyon, sana may makinig sa akin. Yung ating 8 posisyon, 8 isda, at saka isang reef, i-fortify natin. Alam mong ginawa natin sa panahon ni Tatay Digong? Meron tayong airstrip sa Pag-asa Island, munisipyo yan eh. Pero, naanod na ng tubig. Parang yung mga flood control ba? Segway pa eh, no? Si Sir Diba? Esperon eh. Ay, masamang Yun ang gusto ko. pag-boycott ang flood control dito ah. Ah, Ghost po pinagawa ni Tatay Digong yun kay Art Tugade. Pero yun ang recommendation ng National Task Force on West Philippine Sea at National Security Council. Pinahaba natin yon para pwede na ang C-130 at saka mga fighter aircraft. At gumawa tayo ng covered port para doon dumaong ang mga fishermen. At I saw to it na magkaroon ng lighthouse ang mga isla natin. Ano ang ibig sabihin ng lighthouse? Wala, ilaw, di ba? Guide. Pero may mas matinding symbol 'yon. Pag ikaw naglagay ng lighthouse, sa'yo 'yon. sa'yo. Diba? Teritorium. Simple lang. Ganun yun. Naglagay tayo ng desalination machines o may tubig na ngayon yung mga sundalo nating nakadetachment at saka mga local residents. Ang kulang natin ngayon, kailangan lagyan naman natin ng firing position, fortification, para kung atakin ka man, ay makatayo ka, may depensa mo ng 3 oras. In 3 hours time, maka-reinforce na tayo. Hindi gaya ngayon na open yung iba pa. Samantalang yung Vietnam, wow! Ano na yun? May mga firing position. Makakapalang firing position. May helicopter pad. Eh bakit din natin gawin yun? Keep, fortify, and keep and defend your position. Ganun lang. Pagkatapos, ang suggestion ko, magkaroon tayo ng fishing agreement. Lahat ng countries dyan. Di ba? Huwag nating ipagkait yung mga isda dyan sa ating economic zone. Dahil yung isda naman ay palagoy-lagoy yan, pwede namang palipat-lipat. Pakinabangan natin lahat dapat yan. Second, magkaroon tayo ng marine biology studies dyan. Gawin natin international. Di ba? Yun ang huwag mong dalhin yung mga barkong panggera dyan. Gawin mo, dalhin mo dyan yung mga scientists. Di ba? Yan ang West Philippine Sea. So, palagay ko, maski na abutin tayo ng 100 years, 1,000 years, hindi mo masusolve yan kung ang gusto mo, paalisin yung mga nandyan na iba. Huwag mong angkinin. Huwag mong angkinin. Ngayon, may time pa ba ako? 10 minutes? Babalikan ko yung usapan natin tungkol sa peace talks. Dahil ako naman ay naging secretary, presidential advisor on the peace process. Ako yung nakipag-usap sa MILET. Pag-retire ko ng Chief of Staff, ako yung nakipag-usap sa MILET. Si Rudy Garcia. Ikaw, si General Garcia, na isa ring division commander sa Cotabato noon, siyang aking chairman. Hanggang sa NPA,
Ang nakikipag-usap yan, sina Nieves Confesor, sina Secretary Bello, sina... Yan. Peace process. Biro mo, warrior. Nakipaglaban sa MILF. Pero napunta ako sa peace process. Ang ibig sabihin nun, hindi naman ako warrior talaga. Gusto ko peace. Naniniwala ako sa peace. At gusto ko lang sabihin na si Kuya Rudy, Mayor Rudy, Tatay Digong ay naniniwala sa peace agreement. Hindi ba't pagka pasok niya na presidente ay ilang cabinet members ang nagaling sa kaliwa ang naging cabinet? DSWD. Tagiwalo. Si Lisa Masa. Lisa Masa, National Anti-Poverty Commission. Juan Bello. Bello kasama sa cabinet. No? Bello? Sino? Bello kasama. Si Juan Bello. Agrarian Reform. Peter Rosales. Oo. O, si Diba? Eta pa. Kasi gusto niyang Opo, Sir Erickson, si gusto Sir niya Rex, pero makinig kayo. kausapin Galingan. sa peace, dalhin niya sa peace agreement ang CPP-NPA. Ang mahirap, nung inobserbahan namin, ito namang si DSWD, yung mga dapat mapunta sa mga displaced persons o mga kailangan ng tulong, napupunta naman yung iba sa NPA. So, nagkaroon ng masinsinang peace talks. May istorya si Secretary Bello doon. Meron akong istorya din. Malapit na yung interim peace agreement. Pero kung bubusisihin mo ang laman, may mga laman doon yung tinatawag na lang comprehensive agreement on the socio-economic reforms. Na, at saka yung final disposition, na hindi kami agree. Hindi kami agree. Sa socio-economic reforms, ang isang gusto nila, yung agrarian reform ay sila na magpatakbo. Sila na magpatakbo. Sa final disposition, ang gusto nila, yung military, ay maging engineering battalions at saka brigades na lang. Aba, parang natalo yata kami. Kaya, ito naman ang may sinabi si Tatay Rudy kay Secretary Bello, napayag siya, narinig niyo yung istorya. Kami naman, ito rin ang binitawan ng Presidente. Aba, ang gusto pala nila ay coalition government. Hindi ako papayag sa coalition government. Hindi naman sila elected. So, ang nangyari, pinigil natin yung peace talks. Pinigil natin yung peace talks. Nagkaroon ngayon ng executive order 70 which created the National Task Force to end the local communist armed conflict. DFL Cup. Na chairman mismo ang Pangulo. Ako ang vice chairman. At nagtalaga kami ng mga cabinet officer for regional development and security sa bawat region. Region 2, Secretary Bello. Region 3, Secretary Galvez. Region 4, Bilyar, not NCR. Region 4B, Secretary Kusi. Region 5, Bicol, Honasan. Region 6, doon nakapag-asawa si Mato. Region 7, Cebu, si Mike Dino. Region 8, Samar Leyte, si Ed Rosario, dahil naging division commander siya doon. Region 9, Rolando Bautista, dahil siya naging na-assign doon, DSWD.
Pero doon siya nag-serve as army. Region 10, Martin Andana. Oy, happy birthday, Martin Andana. Ay, idol ko yun, si Martin Andanado. Ito na siya, wala. Region 10, dahil taga-Cagayan de Oro siya. Region 11, Davao. Sino doon? Dominguez, pero pinalitan ni Abisado. Wendell. Region 12, La Peña, dahil doon nakapag-asawa. Region 13, Memorize niya ta. Nograles. ARMM, Lorenzana, dahil doon pinanganak sa Pikit, Cotabato. Region 1, pala ako. Region 1, partner ko. Oh, ako, dahil taga-Asinggan, Pangasinan ako eh. Siya, Mangaldan eh. Oh, Puso Romeo, Mangaldan. Ewan ko, sa bahay mo. Tama yun. Comedy. In other words, totoo yung ginawa namin sa National Task Force. Sa region, may cabinet. Ang vice chairman niya yung Peace and Order Council chairman at saka yung Regional Development Council. Ang mga members namin, gobernador. Pagdating mo sa probinsya, ang task force commander, governor. Pagdating mo na sa city, munisipyo, mayor. Pagdating sa barangay, sila ang commander. O, di buong whole of government, whole of nation, kasi kasamang civilian, ang tatak, good governance. Yun ang National Task Force LCAP. So, nandyan ang armed forces. Ano nangyari? Well, shortcutting ko na. Lahat ng guerrilla fronts, biro mo, na-clear namin ang Davao region, pinakamalakas. Na-clear yan. Na-clear. Region 1, na-clear. Samar, na-clear. Wala na yung mga guerrilla fronts. Nung umalis ako, meron pang 8 na hindi pa na-clear. Hindi totoo yung sinasabi nila na nung panahon ni Digong, walang na-clear na guerrilla front. Out of 89, 8 na lang natira nung umalis na kami. So ngayon, yung 8, tinapos na ngayon lang, ng BBM. Hindi totoong silang nag-clear lahat. Pero ito, mayroon kaming programa na ginawa noon. Barangay Development Program. Bawat barangay na dating establisado ng NPA, mayroon silang shadow government. Pero nang tanggal namin sila, dinagyan namin ng development. Ano ito? 1 kilometer farm to market road, school building, health center, water works, Wala kang ginawa flood control. livelihood. Walang flood control, ha? 20 million per barangay. 822. Natatandaan ko pa. First batch, 2021. Nagawa lahat yun. Ano ang delivery? 99.7%. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatutok lahat doon, pati governor. Yung iba pang mayor at governor, yung 20 million, dinagdagan pa nila ng 100,000 o 50,000. Masabi lang na mayroon din silang kontribusyon. Yung pondo i-release namin sa governor or mayor, hindi sa district engineer. Hindi sa district engineer. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung mga flood control ngayon, tingnan nyo kung saan nakarelease. Congressman to district engineer. Yun ang pagkakaiba. Ang problema, yung unang 822 barangays, 20 million. The following year, ang ibinigay, 4.5 million na lang. Alam niyo kung bakit? Hindi kami nakapasa sa Congress. Bakit? Kasi, walang pakinabang yung Congress. Ngayon, alam niyo kung magkano na yung 20 million? 1.5. Ang kalsada ngayon, 1 kilometer, 12 million na. Kaya huwag naman sana mapabayaan itong National Task Force LCAP. Naniniwala ako sa mga nandyan pa na kaya nilang gawin at ipagpatuloy. Pero kung walang support sa national leadership at sa mga cabinet members, down the line, walang mangyayari at babalik ang NPA. At
Ito ngayon ang nangyayari. Eh, pumapalagpag na siya sa Kongreso. At, alam ba ninyo na yung mga nakakulong na Central Committee members ay pinakawalan na naman? 7? Dahil nag-prepare para magkaroon ng final peace agreement. Eh bakit ako naman, with due apologies kay Secretary Bello, ako naman, bakit ako makapag-peace talks pa kung wala na nga kayo eh? Wala na nga kayo eh. Kaya na ng gobyerno to. Yung mga sinasabi niyong problema, kaya ng gobyerno. Ang problema, paano mo sasabihin kaya ng gobyerno kung yung flood control, hindi mo man lang magawang maayos? Wala namang nahihiya. Diba, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Bumalik sa kanya. O, tingnan nyo ngayon, makinig kayo sa mga nangyayari. May nahihiya ba? Pati Abangan siya, ninyo. hindi nahihiya. Sana, magkaroon talaga ng magandang reforma dyan upang umusad tayo. Kung hindi nyo magawa, makahanda naman ang PDP laban. Yes! Galing ni si, Nakahanda naman kami. General Esperon. Nakasama ninyo. Huwag nyo kaming ituring na kaaway. Huwag nyo kaming ipakulong sa dahig. Dahil dito tayo magtalo sa ating korte. Di ba? Nagsimula ako kay Tatay Digong na nasa ICC. Tatapusin ko na sana may balik na siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat. Thank you, Sec. Jun. Napakinggan na natin at dalawang napakahalagang topics ang mga napag-usapan na. Yung peace process, si Sec Bello, kunento niya. Tapos si Sec Jun, dinagdagan pa ng geopolitics. Ni Sec Jun na medyo mahirap-hirap na topic yan, yung geopolitics. Bago tayo mag-break, short message naman kay Secretary Jing Paras. Kasi yung area sa Negros, yung tinatawag na Chicks area, yung mga bayan, infested area din po yan. At saka hindi lang yan, banggit na rin yung tungkol sa drugs kanina. Merong experience si Sec Jing na yung kaso sa Caloocan yata, na parang may nagmanyobrang politiko para ang mapagpintangan sa pagkamatay ng isang bata ay si Tatay Digong na naman. So pakinggan natin si Sec Jing Paras para bibigyan siya ng pahiwatig tungkol sa peace process. Well, unang-una, bakit mahal ko itong ating Pangulo? At siya pa rin para sa akin ang tunay na Pangulo sa ating bansa. Yes! Kami ni PRRD or Mayor or Tatay Digong, we met, we became good friends dahil sa chicks. Noong 1998, nagkasama kami sa Congress. That's how we became very good friends. Dahil may natipuhan siyang chicks. Ito, politika na magandang, pero hindi ko na lang banggitin dahil nagdo-double date kami dahil yung babae na yon na mataas na posisyon doon sa Agusan. May kaibigan na barkada. Kilala ni attorney. Sabi niya pare, samahan mo naman ako. Yun yung pagligaw niya noon. So that's how, hindi ko na lang, at the time, So, single din yung babae at the time. Kasi kahiwalay lang sa... Anyway, nagkatuluyan sila, pero tuwing ano kami, kikita, that's how we became friends. Tapos, nung umpisa, binay kami ni Sec Bello. Kasi ito pa siya nag-declare. Pero sa last hour, nagkakita kami, nagkasalubong kami sa airport. Sabi niya, pare, tulungan mo ako. So, sumuporta ako sa kanya. But,
I did not expect anything until nakita kami uli. Dahil may pinatay na mga pulis doon sa bayan ko. Inambush. Pumunta siya, tinawagan lang ako ni BG na gusto ni PRRD na pumunta ko. So that's how I became part of the government again. At since then, ito nga ang boss ko, tapos nasa PLLO, then I became eventually the Cabinet Secretary for Political Affairs. At doon po kami nagkaroon ng mga sekreto. Noong eleksyon, nag-declare ang PDP laban para kay Bongbong. So, tinanong ko siya, boss, tawag ng tawag yung kaibigan ko si Martin Romualdez na baka pwedeng i-endorse. Sabi niya, pare, over my dead body. I never endorsed that guy because he's a drug addict. Noong ba lang, sinabi na niya sa akin, na drug addict ito si Marcos. Kaya ayaw niya At talaga. mayroon pang isang incident na hindi niya makalimutan na niloko nila ni Martin at ni Bongbong si Vice President. Inintriga nila, kaya nagalit, naging Vice President ni Bongbong. I will not tell the story. But he told me personally yung story niya. Anyway, nanalo si Marcos, pero wala akong tiwala talaga. So as early as September of 2022, pinatawag niya ako kasi nag-complain yung sila sa Kurtan, yung mga buong Sulo, na hindi daw sila inaayos ni sino itong Talagabaw na pamangkin nito ni Boy? Anton, hindi daw inaayos. Sabi niya, bakit? Punta ka dito. Kausapin mo sila, ano? So, but since then, wala nang ginagawa si Marcos. So, I told him, boss, baka papunta ito sa masama. Dapat ano na tayo? Gumawa na tayo ng movement. Maski nandiyan pa si Vice President sa government. Pero, hindi magandang patunguhan ito eh. So I keep prodding. And I was so happy na ang ating Pangulo namuno nung malaking rally sa Davao na sinasabing maisog. So akala ko siya ang maisog. Biglang nag-fizzle out kasi hinijack ng ibang tao at ginawa nilang plataforma para sa kanilang kandidatura. So nawala yung maisog. So, sinabi ko na naman ulit kay PRD, boss, tumayo ka dyan sa EDSA, maski 2 o 3 araw. Let's gather all the people. Pero alam mo naman ang ating Pangulo, ayaw niya na gano'n. Until dumating itong walang kwentang ginawa ni Marcos, itong kidnapping ng ating Pangulo. So, let us unite, mga kababayan. Mayroon dyan mga away-away, mga vloggers. Magkaisa po tayo lahat. And let us always remember na itong ating Pangulo ay siya lang kaiisa na talagang gumawa ng tama para sa ating bansa. So, sinasabi ni ito si Secretary, tagal na namin magkasama. Nung kay Fernando po pa pare. Fernando po kami, hindi kami GMA noon eh. Nandoon kami sa ni Secretary Raul. Nandoon kami sa canvassing. Kalaban namin yun sila. But those were the days. Sila Drilon. Yan sila Drilon, sip-sip ko kay GMA yan eh. Sila Jody P. Kakampi namin si Manong Nene. But by the way, I just want to share the story kasi doon sa introduction ni Asra, tungkol sa Pilipino Laban. Siguro, kung tuusin, ako siguro ang pinakaunang Pilipino Laban member dito. Kasi as early as
pagkampanya ni Cory, when she ran against Marcos, 1986, PDP laban na kami. Kasi si Manong Nene noon, Pimentel, already mobilized PDP laban to campaign for GMA, for Cory Aquino. Kaya lang tinalo kami ng Pandaraya. Then, I became an official member of PDP Laban when I was a mayor then, a very young mayor. Pero, ni-renew kami, yung nagiging OIC mayor kami. So, yun po ang official na membership ko sa PDP Laban way back in 1986. Kaya lang, nung PDP Laban si GMA, bumalik naman siya sa lakas. Naging lakas kasi, naging original member din ako ng lakas. But lakas or PDP, ang puso natin ay para kay PRRD. Doesn't matter. So let us unite. And ito lang po, mayroon akong vlog, mayroon kaming podcast, Iparas kay Paras. Doon ko binubomba araw-araw itong bangag na Pangulo na ang pangalan ay Makoy Jr. So let us continue. Sabi nga ni baka hindi na tayo abot ng 2028, baka 2026 lang. Yes! But we have to unite. Huwag tayo mag-away-away. Ang dami pa naman nakikinig. So, isa lang ang goal natin for the Vice President, Inday Sara. Di ba? Ngayon, I want to share with you na let us organize also. Mga kasama ko ngayon ay we formed an organization, yung Marcos Christian Movement. Nandiyan yung nire-revive namin yung Inday Cares. And let us continue propagating this organization. Kasi kailangan handa tayo Hindi natin alam, like itong grabe ngayon nangyayari, itong ghost projects. Baka this will create, havoc in this administration. So anytime, pwede tayo mag-mobilize. Not illegally. No? Dineclare na nga ng Korte Suprema yung People's Power na it's a legal move ng mga Pilipino noong panahon ni Marcos Sr. So, yun lang po. At sabi ni Marcos, mahiya naman kayo. Ang dapat sabihin natin, mahiya tayong lahat kasi sila ang si Charlie nagsama-sama. Pablo. Kung hindi niya pinirmahan yung budget, Makapal po ang mukha ni Charlie Pablo. which gave 1.2 trillion pesos from 2022 to 2026, 2025. Puro flood control. Kung hindi niya pinirmahan yan, Sino ba ang mapunta ba pumirma? kaya sa mga contractors yan? Mapunta ba kaya sa congressman? Baka- Pero sabi niya, kayo ang mahiya. Dapat, ang sabi niya, Hindi po mahiya kaya si tayo. Charlie Pablo. Kasi siya ang mastermind ng flood control. Pero ang pinakamasahol na ginawa niya, siya din ang mastermind ng pagkidnap kay PRRD. Tama, Charlie Pablo. So, let us not forget that. Kawawa ang ating Pangulo. Palusot ka sa akin. Pero let's just pray, hope and pray that PRRD will always have good health. And bring him home. Yes. Bring him home. Daghang salamat, mga Bring him home. kababayan. Maraming pong salamat. Thank you, Sec G. Bago tayo pumunta sa question and answer, mag-short break muna tayo, sabi ni Sec Pepot. Kasi alam niyo na kami mga senior citizens, medyo nahihirapan ko magpunta. Pero alam niyo, kaming apat dito, kaming tatlo ni Sec Bebo, Sec John. May common denominator sa aming tatlo. Pare-pareho kaming Ilocano. Puro po kaming Ilocano, marunong talagang magsalita ng Iloco, nakakaintindi ng Iloco, at ang puso ay talagang Ilocano. Si Sec Jing naman, kaibigan ng Ilocano ito. Itong mga totoong Ilocano.
So break muna tayo ng 5 minutes, 5-10 minutes. Then babalik itong mga panelists natin. Tatanungin natin, marami ng mga gustong magtanong sa inyo tungkol doon sa mga napag-usapan nating topic. So break muna tayo ng 10 minutes. Wala tayong break on FB because we are live on FB. Ay, Kayo lang mag-break. mag-break, yung mga take iba. over Yeah. program, okay? Okay, babalik itong mga panelists natin. Maraming salamat sa ating panelists. But yeah, we are expecting for you to be back because live tayo on Facebook and in YouTube. And thank you very much. We are already being watched live sa different platforms natin. 46,000 viewers. Congratulations, PPP. We are live.